So, good evening everyone. No, andito na naman po si Tata Historian at si Baby Historian sa isa na namang episode ng pagbablog namin tungkol sa kasaysayan ng ating bansa at sa mga mahalagang tao sa kasaysayan ng ating bansa. And for tonight, we will be featuring one of the greatest personalities in Philippine history. Ito po ay ang tatlong paring martir na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kasarinlan ng ating bansa. Walang iba kundi ang Gumburza, Gomez, Burgos, Zamora o ang tatlong paring martir or the three martyr priests. So aalamin natin ngayong gabi kung ano ang naging dahilan ng pag-aaklas ng tatlong paring martir at ano ang dahilan ng kamatayan ng tatlong paring martir. So kung ating mababalikan ang kasaysayan ng ating bansa, bago pa nag-aklas ang mga sikat na bayani sa ating bansa, kagaya ni Andres Bonifacio, ni Emilio Aguinaldo, maging ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ay mayroon ng mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa. Hindi gamit ang itak, hindi gamit ang bolo, o hindi gamit ang baril o sibat. Gamit lamang ang kanilang talino at ang kanilang pagmamahal sa sariling bayan. Isa na po dyan ang tatlong paring martir na si Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at si Padre Jacinto Zamora, na kilala sa tawag na Gumburza. Kung i-examine natin sa pop culture, ay nagkaroon po ng movie o pelikula ang Gumburza itong taon lang. No? Kung hindi ako nagkakamali, this 2024 ay nagkaroon po ng pelikula, no? Yung Gumburza, kung saan idinitalye ang naging buhay, ang pakikipaglaban, at ang kamatayan ng tatlong paring martir. So saan ba nag-ugat ang pag-aaklas ng tatlong paring martir? So kung ating titingnan sa kasaysayan, ay nagkaroon po ng tinatawag na Cavite Mutiny, kung saan ay nag-aklas ang mga trabahador doon sa may bahagi ng Cavite sa Timog Katagalugan laban sa mga Espanyol. No? So kung titingnan natin, itong tatlong paring martir ay simple lamang ang kanilang buhay sa una, no? Ito ay mga matatalinong pare na yung iba ay nag-aral pa sa ibang bansa. Noong umuwi sila sa Pilipinas, ay nagsilbi sa kanilang sariling bayan at nagkaroon sila ng pagkakataon na magpahayag ng utos ng Diyos. Sa panahong iyon, may dalawang uri ng mga pari dito sa Pilipinas. Una ay ang secular priest, kung saan ay binubuo ito ng mga purong Pilipino na mga pari, o yung iba naman ay half Filipino, half Spanish priest. Yung isang sekta naman ng mga pari sa Pilipinas ay ang tinatawag na regular priest. Ito ay yung mga pari na may sekta or orders kagaya ng Dominican, Augustinian, Franciscans, and even Jesuits. Noong panahon niyon, ang may kapangyarihan lamang na humawak ng parokya ay ang mga bumubuo sa sekta ng regular priest, kung saan ang mga regular priest ay mga purong Espanyol na naninirahan sa ating bansa at may kontrol ng mga simbahan. Sa panahon pong iyon, ang mga secular priest ay walang karapatan na humawak ng parokya kahit na sila po ay magagaling. Ngunit, itong Gumburza ay pinagbintangan lamang. No? Pinagbintangan lamang sila na meron silang balak na mag-aklas laban sa mga Espanyol dahil sa pagmamalabis, dahil sa sobra-sobrang buwis na kanilang ipinapataw, at sa pang-aabuso sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga
trabahador o sa mga nasa laylayan. Dahil dyan, no, ang Bumbursa, no, na nakilala bilang tatlong paring martir ay pinatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagagarote. That's all for this evening. This is Tata Historian and this is Baby Historian. Please like and follow our FB page and subscribe our YouTube channel. Good evening, everyone.